all of my life, all of my grow-up years, I spent it in misery. Misery because in loneliness, in desperation, hatred, yung rebelliousness, also an adulterer, a murderer. I was a gambler. Para lahat na yata nasa sa akin. Lasengga, lahat-lahat na po yan. And most of all, unforgiveness sa puso. When I was 8 years old, dun po nag-start yung hatred sa puso ko. Na yun po yung nagtulak hanggang sa lumaki po ako nandun yun. Na hindi ako makapag-forgive. Doon po nag-start kung bakit po ako naging rebellious. At the age of 8, I hated my mom so much. Kasi siya po yung, at that time siya po yung sinisisi ko kung bakit po ang buhay ko. Hanggang sa ano po, nakakilala ko na sa Panginoon. Before that. Ang mama ko lang po ang sinisisi ko kung bakit po nagkaganoon ang buhay ko. Noon po, ang gusto ko lang po, gumawa po ng way para lang masaktan ang mama ko. Kasi sabi ko, doon lang po yung way na makakaganti ako sa kanya. Rebellious because nandyan po, kahit po nakikita nila, nandyan po ako sa inuman. Mula umaga hanggang gabi lang sa inuman lang po ako. Kung hindi wala po ako sa inuman, nasa disco. Kung wala sa disco, nasa sugalan. Hanggang umaga po yun. Kung makikita po natin kung gaano kamiserable ang buhay ko, wala pong peace sa puso ko, kundi puro galit. Nandun yung time noon na talagang lasing na lasing ako, pero napakabuti ng Panginoon dahil in-spare pa rin niya ang buhay ko. 3 beses po akong buntik, mabundol lang sa sakyan dahil sa kalasingan ko. Dahil blackout talaga ako. Every night po yan, blackout ako ng alak. Mario, yung time na talagang ang mga kasama ko gumigive up. Sa kainuman ko, umuuwi po sila. Naiiwan ako pag namumulatan ko, wala na akong kasama. Talagang sinusundan ko po sila sa kanilang bahay, sinusugod ko po. Kaya po talagang may peklat ako sa legs talaga. Kasi ang akala ko po ang pinasukan ko, pintuan, hindi pala bintana. Sa kalasingan po yun. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero puro po ako enroll. Pero sabi ko, sinasadya ko po yun para masaktan ang aking ina. Pag pinupuntahan ako ng mama ko sa Manila, ang dami kong alibay. Sabi ko, yung instructor namin wala. Kasi gusto niyo makita ang grades, gusto niyo makausap ang instructor ko. Sabi ko, wala ang instructor namin, nasa biyahe. Sa totoo lang po, puro drop out. Ang daming nagsasabi, kailan mag-graduate ang anak mo? Sabi ng mama ko nung nagsawa na, every sem naman graduate na yan. Jose Rizal ba ang tawag sa akin kasi dami kong nakuhang course. Hanggang po sa magsawa ako, hanggang sa sabi ko, paano kaya ako makakaganti sa mama ko? Kasi talagang galit na galit ako sa nanay ko. Hanggang sa nagsawa po ako sa bahay, gusto kong makaalis. Hanggang sa dumating po yung lalaking kinasama ko na sabi ko, akala ko siya po yung makakapagbigay ng magandang buhay sa akin. Nakala ko sa kanya kung matatagpuan ang comfort, yung love. Pero nagkamali po ako. Nakilala ko po ang lalaking niya. November 8, tinanan ko po siya, ako po nagtanan sa kanya. November 27, tinanan ko po ang lalaking yon. Dahil gusto ko pong makawala. Gusto kong makawala. Akala ko kasi doon ko matatagpuan yung peace. Akala ko kasi siya yung masasandalan ko. Pero nagkamali po ako kasi sumama po ako sa isang lalaking may asawa.
Kaya ko nga sinasabi na adulterer dahil sumama ako sa isang lalaking may asawa. Murderer kasi po. Pinalabas ko po, ako po yung nag-urge na palabasin na patay na ang kanyang asawa para makasal kami. Doon po nag-start na yung hirap ng buhay ko. Hindi po ako naging masaya sa relasyon na yun. I was a battered wife. Halos po araw-araw pinubugbog ako ng lalaking yon. Pero sabi ko, hindi ako aalis dito kasi yung pride. Kasi alam ko pagtatawanan ako ng mga tao pag umalis ako sa relasyon yun kasi ma-pride ako. Sabi ko, anong mukha ihaharap ko sa mama ko kung aalis ako dyan. Pinanindigan ko po ang pagiging kabit. At that time, hindi ko pa rin mapatawad ang nanay ko. Kahit alam ko pong mali na yung ginagawa, tuloy pa rin po ako. Hanggang sabi ko, lagi na lang yung ganun. Laging ganun na lang nangyayari, nakakapagod po. And then sabi ko, siguro mahalin ko. Yung sabi ko na hindi ko kasi mahal yung lalaki. Sumama lang ako para lang po sa comfort. Para na po yung luho ko tuloy pa rin. Dahil po sa totoo lang, lumaki po ako na talagang ang luho namin binibigay lahat, kundi yaya, kundi katulong. Kaya hindi po ako sanay sa hirap. Kasi ang alam ko lang po noon, pera lang po ang makakapagpasaya sa akin at wala nang iba. Pag nakuha ko ang gusto ko, masaya na ako. Hanggang sa naging miserable ang pagsasama namin, nambababae pa rin siya. Pero ako nandun pa rin. Sabi ko, siguro it's time. Siguro ang hinahanap ng lalaki na yon is anak. Kaya humiling po ako ng anak sa Panginoon at binigay po niya yun sa akin. Akala ko siya po yung way na yung relasyon namin is maging okay. Pero nung nakuha ko po yung bata, yun naman po yung time na iniwan ako ng lalaki. To the point na umabot na po ako sa yung i-give up ko na rin yung anak ko. Na gusto ko na rin naman ipamibigay ulit dahil hindi ko kaya kasi wala akong pagkukunan. Kasi nandito na po sa Spain yung asawa ko noon na may kinasama na rin iba. Kaya sabi ko, paano ko mabubuhay yung anak ko na hiniling ko sa Panginoon? Kasi wala akong trabaho. Instead na lumapit po ako sa Panginoon, lumapit po ako sa tao na siya naman po magpapabagsak sa akin. Sa totoo lang po, meron po akong mga boyfriend sa internet. Pinupuntirya ko noon mga matatanda kasi alam ko madadatong. Foreign. Sa totoo lang po, 3 silang boyfriend ko sa internet. Sabay-sabay. Matatanda po sila po nagbibigay. Nung talagang naghiwalay po kami ng asawa ko, nasa Pinas pa ako, silang nagbibigay ng sustento sa akin, sa anak ko. Dahil wala akong alam na gagawin na iba, kundi yun po, kumapit sa patalim. 2 po silang matanda. 3 po sila, pero yung isa hindi ko po pinapansin. Kasi walang maibigay na pera. Sabi ko, dyan ka lang kasi puro prayers lang po ang binibigay niya sa akin. Sabi ko, hindi ko kailangan ang prayers, pera ang kailangan ko ngayon. Kasi sineset aside ko yung batang yon, pero mas gusto ko yung matanda na talagang dirty old man. Pero galanting magbigay. Hanggang sa sabi nila, pupunta daw sila sa Pinas. Nag-deny pa ako, sabi ko, ganito ako single. Hanggang sa sabi nila, pupunta na daw sa Pilipinas kasi interesado sila. Eh sabi ko, halos magsasabay silang pupunta ng Pinas. Sabi ko, sino kaya ang mimit ko sa kanila? Kaya ang ginawa ko, bago po sila nakabili ng plane ticket, brinake ko sila. Sabi ko, pag brinake ko sila, saan na naman po ako kukuha ng pera? Kasi ang sustento ko from my husband, wala na. Nagkaroon pa ako ng relasyon sa isang Chinese businessman. Siya po ang nagsustento sa akin. Kaya sabi ko, kung minsan pag naisip ko, 3 pesos ako nag-commit ng adultery.
para lang makasurvive sa buhay. Nung pumunta po na ako ng Spain, nung time na po napupunta ako ng Spain, brinake ko na po yung sabi ko, gusto ko pa rin pong kasi ma-restore yung relasyon namin ng kinasama ko. Nung pagdating ko dito, nagsama pa rin po kami. Nagsama kami, hiniwalay niya yung babae niya at kami nagsama, pero 6 months lang po yun, wala pa rin. Talagang mas pinili na po niya yung kinakasama niya kasi bata raw.